Malugod naming ibinabahagi ang Going to Elementary School in British Columbia kung saan inyong matututunan ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa sistema ng pag-aaral sa mababang paaralan sa BC. Simulan natin sa pangkalahatang ideya. Ang pasukan ay mula Setyembre hanggang Hunyo. May mga ilang araw na bakasyon sa buwan ng Disyembre, Marso, Hulyo, Agosto. Ang ibang individual na distrito ng paaralan ay maaaring mayroong ilang karagdagang araw na bakasyon. Mangyaring suriin ang website ng individual na distrito. Ang pag-aaral ay nagsisimula sa edad 5, optional, o 6, mandatoryo. Ang mga baitang mula kindergarten hanggang grade 7, edad 5 o hanggang 12 o 13 ay tinatawag na elementarya. Ang mga asignatura sa elementarya ay ang mga sumusunod: English Language Arts, Mathematics, Physical and Health Education, Science, Social Studies, Applied Design, Skills and Technologies, Arts Education, Career Education, Core French or French Immersion. Ano-ano ang pagkakaiba o pagkakatulad ng elementarya sa BC sa ibang bansa? Ang paaralan ay paaralan saan man sa mundo. Subalit sa ilang mga kadahilanan, ang paaralang elementarya sa BC ay maaaring hindi katulad ng inyong inaasahan. Narito ang ilang mga tanong at sagot upang iyong maunawaan ang sistema ng paaralan ng BC. Ano ang pinakamainam na paaralan para sa aking anak? Ang pinakamainam na paaralan para sa inyong anak ay ang paaralan na malapit sa inyong komunidad upang mapabilis ang pakikipagkaibigan ng inyong anak. Ang mga bata sa inyong komunidad ay sama-samang pumapasok sa paaralan. Kabilang dito ang mga bata na miyembro ng lahat ng panlipunan at pang-ekonomiyang pangkat, nagsasalita ng ibang wika sa tahanan maliban sa Ingles. Nahihirapan sa pag-aaral ng kurikulum, may pisikal, intelektual o emosyonal na mga hamon o kapansanan. Mga mag-aaral na may mga pambihirang talino o husay, kombinasyon ng ilan o lahat ng mga nabanggit. Gaano kahusay sa pag-aaral ang nararapat gawin ng aking anak upang makaakyat sa susunod na baitang? Ang mga mag-aaral ay umaakyat ng baitang base sa edad at hindi base sa abilidad. Ang mga bata na nangangailangan ng mas maraming oras upang matutunan ang kurikulum ay lilipat pa rin sa susunod na antas kasama ang ibang mga bata na parehong edad. Ang mga guro ay may maayos na pagsasanay tungkol sa tamang pagsuporta sa bawat bata bilang isang individual. Nangangahulugan na ang isang bata na may mga hamon sa pag-aaral ay susuportahan ng guro sa antas kung saan ang bata ay maaaring matuto. Sa parehong paraan, ang mga batang may likas na talino o husay ay bibigyan ng isang programa na hamon sa kanila upang patuloy nilang palawakin ang kanilang kakayahang mag-isip at matuto. Ang mga bata o mag-aaral ay matututo ng parehong kurikulum sa antas na pinakaangkop para sa kanila. May tulong bang matatanggap ang aking anak sa wikang Ingles? Kapag ang mga mag-aaral ay walang sapat na kakayahan sa Ingles upang matugunan ang mga inaasahan sa antas ng baitang, sila ay makakakuha ng tulong sa pamamagitan ng programang English Language Learner or ELL. Ang mga guro ng ELL ay nagtuturo ng Ingles at mga angkop na bokabularyo ng mga kursong akademiko na pag-aaralan ng mga estudyante sa hinaharap. Maaaring tumagal ng 2 taon upang matutunan ang mga pangunahing kasanayan sa komunikasyon sa Ingles. Maaaring tumagal ng higit sa 5 taon upang matutunan ang wika ng mga aklat-aralin. Ano ang pagkakahalintulad at pagkakaiba ng pag-aaral dito kumpara sa paaralan na ating nakasanayan? Ang pag-aaral ay nagaganap sa maraming iba't ibang paraan. Iba-iba ang mga paraan upang ang isang mag-aaral ay matuto ng gusto.
Ang ilan ay natututo ng mabuti sa pamamagitan lamang ng pakikinig at pagsulat ng mga impormasyon at idea. Gayunpaman, alam natin na ang pag-aaral ay pinakamadali kung ang mag-aaral ay aktibong nakikiisa sa proseso. Ang mga guro ay nagdisenyo ng mga gawain sa pag-aaral na nagpapahintulot sa mga mag-aaral na matuto ng gusto sa iba't ibang paraan. Sa mga paaralan ng BC, makakakita ka ng iba't ibang uri ng aktibidad, lahat ay idinisenyo upang tulungan ng mga mag-aaral na matuto. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga paraan ng pag-aaral. Gawaing kailangang tapusin ng mag-aaral na mag-isa, gawaing pangpangkat o grupo o magkapares. Mga gawaing maaaring tapusin sa labas ng paaralan, mag-isa o sa grupo. Lakbay-aral o field trips, mga pagsasanay sa pagsusulat, mga pagsasanay sa pagsasalita, mga aktwal na pagsasanay o hands-on, laro na maaaring pang-individual o pang-pangkat. Ang pangkatang gawain ay isang mahalagang paraan para matuto at ito ay bahagi ng gawain sa paaralan para sa lahat ng edad. Ang pag-aaral bilang bahagi ng isang grupo ay isang mahalagang bahagi ng kurikulum. Ang pagtutulungan upang makumpleto ang isang proyekto ay nangangahulugan na ang lahat ng miyembro ng pangkat ay natututo ng parehong panlipunan at pang-akademikong kasanayan, gayon din ang nilalamang gawain na tinalaga. Ang pagtutulungan bilang bahagi ng isang pangkat, paggawa ng iyong bahagi at paggawa nito ng maayos ay isang mahalagang kasanayan para sa paaralan at buhay. At kung minsan, ang grupong gawain ay parang laro. Ang paglalaro ay isang mahalagang bahagi ng pag-aaral. Ang paglalaro ay mahalaga sa panlipunan, pisikal, emosyonal at intelektual na pag-unlad. Ang mga aktibidad na mukhang laro ay maingat na idinisenyo upang bigyang daan ang mga mag-aaral na bumuo ng kanilang koordinasyon, imahinasyon, teamwork at kakayahang sumunod sa mga panuntunan at magbigayan. Ang lahat ng ito ay nakakatulong sa kanila sa hinaharap na pag-aaral. Nakakatulong din ito sa kanila na magtrabaho na mag-isa at kasama ang iba. Ang mga guro ay maingat nang nagtatala ng kanilang mga obserbasyon habang pinagmamasdan nila ang mga mag-aaral na naglalaro. Ginagamit ng mga guro ang mga naitalang impormasyon upang bumuo ng mga karanasan sa pag-aaral sa hinaharap. Mahalagang tandaan na ang karamihan sa maagang pag-aaral ay nagaganap sa pamamagitan ng paglalaro. Ang pag-aaral na nakabatay sa laro ay isang mahalagang bahagi ng kurikulum ng kindergarten. Learning out loud ay isang mahalagang hanay ng kasanayan. Unang natututo ang mga bata tungkol sa kanilang mundo sa pamamagitan ng pamumuhay at pakikipag-ugnayan sa iba. Natututo sila ng wika sa pamamagitan ng pakikinig at pagsasalita muna. Ang pakikipag-usap ay isang paraan din para matutong mag-isip at kalaunan ay magbasa at magsulat. Kasama sa kurikulum ng BC ang pakikipag-usap bilang isang malaking bahagi ng sining sa wikang Ingles at kasama rin ito sa iba pang mga bahagi ng pag-aaral. Mga bata ay madalas na nagsasanay sa pagsasalita ng mga napakaikling mga presentasyon tulad ng show and tell. Habang umuunlad ang kanilang mga kasanayan, kailangan ng mga sopistikadong gawain tulad ng mga talakayan at formal na debate. Ang pag-aaral kung paano matuto ay masigit na mahalaga kaysa sa pagkuha ng napakaraming impormasyon. Ang mga mag-aaral ay inaasahang magkabisa ng piling aralin, ngunit ang pag-aaral kung paano mangalap ng impormasyon ay itinuturing din na mahalaga o masigit pa. Halimbawa, ang pagsasaulo ng mga multiplication table ay itinuturing na isang bagay na dapat gawin ng lahat ng bata. Ang pagsasaulo ng mga pangalan at petsa ng lahat ng Canadian Prime Minister at Provincial Premier ay hindi itinuturing na ganon kahalaga. Gayunpaman, ang pag-alam kung paano at saan makikita ang impormasyong ito ay tinuturing na mahalaga upang makapagsulat ng isang ulat o gumawa ng isang pagtatanghal. Dahil ang kaalaman sa maraming paksa ay patuloy na nagbabago, ang pag-alam kung paano at saan mahahanap ang pinakabago at pinakatumpak na impormasyon ay isang mahalagang kasanayan.
Ang lahat ng mga bata ay tinuturuan ng parehong kasanayan sa pagsasaulo ng ilang aralin at kung paano makahanap ng mga sagot para sa mga bagay na hindi kailangang sauluhin. Magkakaroon ba ng takdang aralin ang aking anak? Bakit? Gaano karami ang magiging takdang aralin? Maraming layunin ang mga takdang aralin kabilang ang maging handa para sa aralin sa susunod na araw, magsanay at pagtibayin ang pag-unawa sa ilang mga natapos na aralin, dagdagan ang katatasan halimbawa sa pagbabasa at pagsusulat, dagdagan ang kaalaman sa bokabularyo, magsanay sa paggawa ng mga gawain ng mag-isa o bahagi ng isang pangkat. Ilang halimbawa ng mga takdang aralin: pagkumpleto ng takdang gawain sa klase, pagbabasa ng tahimik o malakas, panonood ng isang partikular na programa sa TV o internet upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa isang paksang pinag-aaralan, gawaing may kinalaman sa pagsusulat, pakikipagtulungan sa mga kaklase sa isang proyekto, pangangalap ng impormasyon mula sa iba't ibang mapagkukunan tulad ng aklatan, internet at iba pa. Kadalasan, walang takdang aralin sa mga pangunahing grado at humigit kumulang 30 minuto kada araw para sa mga nasa 4 na grado pataas. Maaaring mag-iba ito sa bawat mag-aaral. Paano ko malalaman ang tungkol sa pag-unlad ng kaalaman ng aking anak? Ano ang Communicating Student Learning or CSL? Kasama ng ilang informal na pag-uulat sa buong taon, makakatanggap ang iyong anak ng isang mid-year report card, isang year-end na report card, at isang nakasulat na buod ng pag-aaral sa pagtatapos ng taon na nagbabalangkas sa pag-aaral at paglago ng mag-aaral sa buong taon. Maaaring iba ang hitsura ng paraan na pagsusuri na ito kaysa sa nakasanayan mo. Sa halip na magbigay ng mga marka ng sulat, ginagamit namin ang diskarte ng pag-aaral ng mag-aaral o Communicating Student Learning or CSL. Ang Communicating Student Learning ay nagbibigay ng regular at patuloy na pagbabahagi ng impormasyon na nagpapahintulot sa mga mag-aaral at mga magulang na sukatin kung nasaan ang mag-aaral sa kanilang pag-aaral, kung ano ang kanilang ginagawa, at kung paano masusuportahan ang kanilang pag-aaral. Nakatuon ito sa strength-based assessment ng pag-aaral ng isang bata. Nagbibigay ito ng pangkalahatang paglalarawan ukol sa pag-aaral ng bata. Nagbibigay daan ito sa mga magulang na maunawaan kung paano nabubuo ang kaalaman ng kanilang anak. Ang tuloy-tuloy na pagbabahaging ito ay nakakahikayat sa mga magulang na maging aktibo sa pakikipagtulungan sa mga guro upang masiguro ang progreso ng kanilang mga anak. Nakakatulong din ang proseso sa paggabay at pagbibigay lakas sa mga mag-aaral na pag-isipan ang kanilang pag-aaral at magtakda ng mga layunin sa hinaharap. Makakatanggap ba ang aking anak ng mga letrang marka? Paano napagpasyahan ang mga letrang marka? Ang mga letrang marka ay hindi ibinibigay mula kindergarten hanggang grade 9. Sa halip, ginagamit ng mga guro ang CSL approach kung saan sinusuri ng mga mag-aaral gamit ang Strength-Based Proficiency Scale na tinatawag na Provincial Proficiency Scale. Ang panukat na ito ay sumasalamin sa mga kakayahan ng mag-aaral. Inilalarawan nito kung ano ang kakayahan ng mga mag-aaral sa halip na kahinaan. Kasama sa mga deskriptor na ito ang mga sumusunod na antas ng pag-unlad: emerging, developing, proficient, at extending. Iniuulat ang progreso na mag-aaral sa mga magulang sa report card gamit ang Communicating Student Learning or CSL. Kasabay ng paggamit ng Provincial Proficiency Scale upang mag-ulat tungkol sa progreso ng mag-aaral, ang mga guro ay nagsusulat ng mga anekdotal na ulat tungkol sa mga kakayahan ng mga mag-aaral, pag-unlad at mga paraan upang suportahan ang kanilang pag-aaral, pati na rin ang buod ng pagkatuto na nagbabalangkas ng kanilang progreso sa buong taon.
May mga pagkakataon, ang progreso ng mga mag-aaral ay hindi maaaring makita gamit ang Provincial Proficiency Scale. Halimbawa, kung ang kanilang kasanayan sa Ingles ay masyadong mababa upang payagan ng pagsusuri o mayroon silang espesyal na pangangailangang pang-edukasyon na pumipigil sa pagsusuri ng isang mag-aaral. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Communicating Student Learning at ng Provincial Proficiency Scale, mangyaring makipag-ugnayan sa guro at paaralan ng inyong anak. Bakit may mga klase na magkasama ang mag-aaral sa dalawang baitang at ang iba ay hindi? Gusto ko bang nasa ganong klase ang anak ko? Bakit o bakit hindi? Kung minsan ang mga mag-aaral ay pinagsasama sa isang klase upang makamit ang layunin ng pagtuturo o di kaya ay matanggap ang pinakamadaming mag-aaral sa catchment school. Ang pinagsama o hating klase, combined or split classes, ay tumutukoy sa isang klase na binubuo ng mga mag-aaral mula sa dalawa o higit pang mga baitang. Ang mga pinagsamang klase o combined class ay kadalasang nangyayari sa mga elementarya at ito ang kombinasyon ng mga mag-aaral sa dalawang magkaibang baitang na may isang guro na nagtuturo sa parehong kurikulum. Halimbawa, ang isang paaralan ay maaaring magkaroon ng pinagsamang grade 2 and 3 o grade 6 and 7 na klase. Mahalagang malaman na ang mga nakatatandang mag-aaral sa combined class ay hindi nahuhuli sa kanilang antas ng nakatakdang kaalaman at ang mga bata sa mabababang baitang ay hindi inaasahang gumawa ng higit sa kanilang mga kakayahan. Ang mga pamantayan sa pag-aaral ay naaangkop sa grado para sa lahat ng mga mag-aaral, nasa pinagsamang klase man sila o wala. Ano ang maaari kong gawin upang matulungan ang aking anak na maging matagumpay sa paaralan? Ipagpatuloy ang pagsasanay ng una o sariling wika. Alalahanin na ang inyong anak ay nahaharap sa isang hamong panglipunan, pang-emosyonal at pang-akademiko. Ipagdiwang at suportahan ang tagumpay ng iyong anak. Makilahok sa mga programa sa komunidad at paaralan kasama ang iyong anak. Hikayatin ang iyong anak na lumahok sa mga extracurricular na mga aktibidad. Umaasa kami na ang video na ito ay magbibigay sa inyo ng mas mahusay na pang-unawa sa sistema ng paaralan na mararanasan ng iyong mga anak. Karagdagang impormasyon sa mga paksang nasa video na ito ay makukuha sa Vancouver School Board website.